Napapailing na lamang ako ng aking ulo nang makita kong nakikipagmatigasan pa rin sa kanila si Francis, habang ang mga kasama nito ay tila ba nabahag na ang mga buntot. Baka hindi niyo ako nakikilala. Nagkakamali kayo ng kinakabangga niyo. Mayabang na ani ni Francis sa kanila na ikinatawan ng malakas ng magkakaibigan na tila ba isang joke ang sinabi sa kanila ni Francis. Lumapit sa kanya si Hans at halos idikit na ang muka sa pagmumukha ni Francis habang nakangisi si Hans. Kami ba? Nakikilala mo ba kami ha, Tukmol? Nakangising turan ni Hans at kitang-kita ang paglunok ni Francis ng kanyang laway at baka sa kanyang muka ang pagkabahala. Do some research about us, asshole. Mapang-asar na ani ni Hans habang nakangisi na may halong panghahamon. Hindi nakapagsalita si Francis. Lumapit sa kanyang isa niyang alipores at may ibinulong dito. Kaya napatingin muli si Francis sa magkakaibigan at tila ba ito unti-unting huminahon. Kalad ka rin palabas ang mga basurang ito. At mula ngayon hindi na maaaring makapasok sa bar na itong mga basurang yan. Sigaw ni George sa mga bouncers habang ang lahat naman ng kanyang kaibigan ay nakangisi lamang na pinagmamasdan ng napapahiyang si Francis at mga alipores nito. Ras, kailangan mong matutong lumaban. Huwag mo nga hayaang maliitin ka ng mga walang kwentang tao na katulad ng mga yon. Wika naman ni Isaac sa akin. Hindi pa tayo tapos. Ang yayabang nyo. Ikaw, Henderson. Yumayabang ka na dahil nasa panig mong mga ulol na yan. Hindi pa tayo tapos. Sigaw muli ni Francis. Kaya agad kong nilapitan ito at bininyagan ng isang malakas na suntok sa panga na ikinaputok ng kanyang labi. Mas ulol ka. Ang mga taong yan ay hindi hamak na nakakaangat sa'yo, ngunit mabubuting tao. Samantalang ikaw ay nakaamoy lamang ng kaunting karangyaan, ay akala mo na kung sino kang hari kung umasta. Wala ka namang binatbat. Bagay nga kayo ni Kendra, dahil kayong mga tunay na basura. Wika kong galit na galit sa kanya. Aba at tumatapang ka na ha? Tingnan lang natin kung hanggang saan naabot ang tapang mo, basura ka. Wika niyang may ngisi na tila ba may masamang pinaplano. Tandaan mo, Bulate, oras na may mangyari sa kanya o sa kanyang ina, malalaman mo at makikita mo kung sinong tunay na hari. Sambit naman ni Isaac at tila ba may takot sa mga mata ni Francis nang marinig niyang sinabi ni Isaac. Malakas na tawanan naman ang maririnig sa mga taong nasa loob ng bar matapos nilang marinig na tawagin ni Isaac na Bulate si Francis. Kaya mas lalong nagpuyo sa galit si Francis, lalo na nang magsigawan ng mga tao habang tinatawag siya ng Bulate. Maging ako'y natawa na rin dahil sa tinawag sa kanya ni Isaac. Itapon niyo ng mga bulating yan sa labas at umaalingasaw na dito sa loob ang amoy nila. Maotoridad na utos naman ni George at agad na nga silang kinaladkad at itinulak palabas ng bar na ito. The show is over. Magsiinuman na kayo dahil itinaboy na ang mga bulating ng gugulo dito. Sigaw naman ni Raven. At agad na tumugtog na muli ang malakas na musika habang ako naman ay kinakabahan na baka may kung anong gawin na naman ng mga hayop na yun sa aking ina. Kung inaalala mong yung ina, ay huwag kang mag-alala dahil nakatawag na ako ng mga bodyguards ko na bantayan ng inyong tirahan. Bukas na bukas din ay hahanap na muna tayo ng inyong matutuluyan pansamantala. Hanggat hindi tayo nakakahanap ng maayos niyong titirhan, ay mananatiling nakabantay ang aking mga bodyguards sa iyong ina habang nasa trabaho ka. Wika naman ni Isaac. Napakabuting tao ng magkakaibigang ito. Hindi ako nagkamali ng mga taong pinagkatiwalaan ko. Tama si Inay. Hindi lahat ng mayayaman ay masasamang tao. At mga matapobreng katulad ng mga tao na nasa universidad na pinapasukan nila Francis. Maraming salamat. Isang araw ay makakabayad din ako ng utang na loob sa inyo. Pero doon na lamang kami nila Inay sa tirahan namin dahil hindi naman aalis si Inay doon. Hindi niya iiwan ang alaala ng aking ama. Ani ko sa kanya na ikinatango naman ang kanyang ulo. Bro, hindi mo kailangan magbayad ng kahit na ano. Ginagawa namin ito dahil kaibigan ng turing namin sa'yo. At lahat ng ginagawa namin ay walang kapalit. Wika naman ni George na halos makapagpaiyak na sa akin. Napakabubuti niyong magkakaibigan. Maraming salamat sa inyo. Wika ko, tinapik lamang niya ako sa aking balikat. Tama na muna yung trabaho. Halika at sumali ka sa amin sa 3rd floor. Nagkakasiyahan kami doon. Ani naman niyang muli sa akin. Hindi ko na sila natanggihan pa kaya nagpunta na muna ako sa aking opisina upang maligo. Buti na lamang ay lagi akong may dalang ekstrang damit. Matapos ang buong gabi na pagtatrabaho ay agad akong umuwi sa aming tahanan
At inabutan ko ang aking ina na kausap ang 3 bodyguards na pinadala ni Isaac habang nagkakape ang mga ito. Anak, buti at dumating ka na. Ito kasing mga kaibigan mo ay kagabi pa nandito at ang sabi nila ay pinababantayan mo ko. Naku anak, hindi mo naman kailangan gawin yon. Okay lang naman kasi ako dito. Nakangiting ani sa akin ang aking ina. Hayaan nyo na lang po, Nay. Gusto ko lamang pong makakasiguro na maayos kayo dito. Wika ko naman sa kanya habang nakayakap na ang aking ina sa akin. Inaya ni nanay ang mga bodyguards ni Isaac na kumain sa loob. Ngunit tinanggihan nila ang aking ina. Makulit si nanay kaya naman hindi ito tumitigil sa pag-anyaya sa mga ito. Halina kayo sa loob. Simpleng agahan man ito ay nakapagbibigay naman ito sa inyo ng dagdag na enerhiya. Nakangiti ko namang ani sa kanila kaya wala na din silang nagawa at pumasok na sa munti naming tahanan. At sabay-sabay na din kaming nag-agahan ng niluto ng aking ina na piniritong itlog na may sibuyas, tuyo at longganisa, at mabawang na sinangag. Kaya lahat kami maganang naubos ang lahat ng pagkain na nakahain sa lamesa. Napakasarap naman ho pala ng agahang inihain nyo. Buti na lang at pinigilan kami ni Russell na umuwi agad. Natatawang turan ng isa sa mga bodyguard ni Isaac. Simple, pero napakasarap hindi ba? Wika ko naman at nag-fist bump pa sila sa akin. Salamat ho, kailangan na din ho naming umuwi. Maraming salamat po ulit sa masarap na agahan. Wika naman ng isa sa kanila. Pagkasara ko ng pintuan ay napaupo na ako sa sofa. Inihiga ko ang aking likod sa sandalan at ipinikit ko ang aking mga mata. Anak, hindi ka ba napapagod? Magdamag kang nagtatrabaho tapos mamaya lamang ay papasok ka na naman sa eskwelahan. Nag-aalalang ani sa akin ang aking ina. Nay, wag po kayong mag-alala sa akin at ayos lamang ako. Konting tulog lamang po ang kailangan ko pagkatapos ay maliligo naman ako para ma-relax ang katawan ko. 4 na oras lang naman po ang pasok ko ngayon, kaya mamayang pag-uwi ko ay may oras pa para matulog akong muli. Nakangiti kong ani sa aking ina habang nakapikit pa rin ang aking mga mata. O siya, sige na anak. At matulog ka na sa loob upang makapagpahinga ka na. Ani ng aking ina kaya agad din akong tumuloy sa aking silid upang ipahinga ang pagod kong katawan sa magdamag na pagtatrabaho. Maaga ako ng 30 minuto ngayon dito sa bar, kaya may oras pa ako para magmeryenda. Naisipan kong lumabas ng aking opisina at sa may harapan ako ng building tumambay at umupo ako sa bench na nakalagay sa harap ng bar, malapit lamang sa parking lot. Habang nandito ako sa labas ng bar at kumakain ng daladala kong sandwich na binalot pa ni nanay, ay isang tawag sa aking pangalan ang pumukaw sa masarap kong pagnguya. Agad akong napalingon sa pinanggalingan ng boses at agad din nagbagong reaksyon ng aking muka matapos kong makita ang babaeng pilit kong iniiwasan at ayaw nang makita pa. Galit at pagkamuhi. Yan lamang yata talagang natitirang damdamin ko para kay Kendra dahil sa ginawa nilang panggagago sa akin ni Francis. Ras! Tawag niya na ikinalingon ko. Bigla akong nakaramdam ng galit nang makita ko si Kendra na nakatayo hindi kalayuan sa akin. Biglang nanumbalik ang mga alaalang pilit ko nang kinakalimutan. Mga alaalang gumuho ng aking mga pangarap na sana ay kasama siya. Mga alaalang ni minsan ay ayoko nang balikan pa. Napakalaking pagkakamali na nagtiwala at umibig ako sa babaeng katulad niya. Anong ginagawa mo dito? Ang kapal din naman ng pagmumukha mo na magpakita pa sa akin. Matapos niyo akong tarantaduhin ng boyfriend mong demonyo. Asi ko sa kanya na may madilim na anyo at nagbabagang mga mata na nakatitig sa malungkot niyang muka. Nagigilty siguro dahil sa ginawa nila sa akin. Iyan ang mga katagang paulit-ulit na binabanggit ng aking utak habang nakatitig ako sa malungkot niyang muka. Ang galing talaga magkunwari ng babaeng ito. Pero hindi niya na ako maloloko pang muli. Hinding-hindi na, Kendra. Ras, pakinggan mo naman ako. Wika niya sa akin na unti-unting lumapit sa kinatatayuan ko. Diyan ka lang, Kendra. Ayokong mapalapit na muli sa isang katulad mo. Galit kong asik sa kanya. Kaya napahinto siya sa kanyang paglalakad at isa-isang nagtutuluan ng kanyang mga luha. Ras, patawarin mo sana ako kung naglihim man ako sa'yo. Pero sana ipakinggan mo muna ako. Nakikiusap ako sa'yo, Ras. Please? Wika niyang umiiyak sa aking harapan. Hindi ko kailangan ng paghingi mo ng tawad. Umalis ka na dahil ayoko nang makita pang pagmumukha mo, Kendra. Para sa akin ay matagal na kayong patay.
kaya nakikiusap din ako sa'yo. Umalis ka na at baka kung ano pang magawa ko sa'yo na maaari kong pagsisihan. Wika ko sa kanya nang may matinding galit sa aking tinig. Muli niyang inihakbang ang kanyang mga paa papalapit sa kinatatayuan ko, kaya mas lalo akong nakaramdam ng galit dito. Sapat na sa akin na ginago nila ako, kaya nga ako na ang kusang lumayo dahil ayoko nang magkaroon pa ng ugnayan sa kanila. Pagkatapos nandirito naman siya at pilit na ginugulong buhay ko. Ang sabi ko, dyan ka lang. Kung ayaw mong makatikim ng lupit ng paghihiganti ko sa'yo. Galit kong ani sa kanya, kaya napatigil ito sa kanyang paglalakad palapit sa akin. Hey! Kanina pa kita hinahanap, babe. Anong ginagawa mo at kausap mo yung hampas lupa na yan, ha? Alam ba niya na ikakasal na tayo pagka-graduate natin? Maangas na ani ni Francis habang nakangising nakatitig sa aking muka. Teka lang, anong... Hindi na natuloy ni Kendra ang kanyang sasabihin at agad siyang siniil ng halik ni Francis sa aking harapan na lalo kong ikinagalit sa dalawang ito. Para akong paulit-ulit na tinotorture sa ginawa nila sa aking harapan. Nagtiwala ako kay Kendra. Minahal ko siya unang tungtong ko pa lang sa universidad na yon. At ngayon ay pinagsisisihan ko na nag-aksaya ako ng oras sa kanya. Guard! Paalisin niyo ang mga taong ito dito. Asik ko at agad namang tumalima ang mga guard. At habang papalayo sila ay nakita kong pagngisi ni Francis sa akin. Mga demonyo kayo. Hanggang dito ay ayaw niyo akong tigilan. Tandaan niyo ang sasabihin ko sa inyo ngayon. Darating ang araw na luluhod kayo sa harapan ko at magmamakaawa dahil patitikimin ko kayo ng tunay na basura. Galit na galit kong bulyaw sa kanila. Matinding galit ang nararamdaman ko ngayon. Ano bang naging kasalanan ko sa mga ito at pinaglalaroan nila ako ng ganito? Ras, pakinggan mo ko. Hindi ko na tinapos pa ang kanyang sasabihin at nagsalita agad ako. Lumayas kayo dito, Kendra. Hindi nyo kailangang ipamukha sa akin na ikakasal na kayo. Lumayas kayo bago ko pa kayo mapatay. Galit na galit kong bulyaw sa kanila at agad din akong pumasok sa loob ng aking opisina at hindi na sila nilingon pa. Pagkapasok ko sa aking opisina ay agad na pinagsusuntok ko ng pinagsusuntok ang dingding sa sobrang galit na aking nararamdaman hanggang sa tuluyan dumugo ang aking kamao. Mga hayop sila. Nananahimik na ako at lumayo na sa kanila. Bakit kailangan pa rin nila akong lapitan upang ipamukha sa akin ang mga kawalang hiyaan nila? Naramdaman kong pagpasok ng isang bulto sa aking opisina at mabilis na nilapitan ako ni George. At hinawakan ng aking braso na tila ba pinipigilan ako sa kung ano man ang aking ginagawa. Shit, bro, anong nangyayari? Mabilis na pag-awat sa akin ni George at binalot niya ng kanyang panyo ang aking kamaong walang ampat na dumudugo. Akala ko hindi na ako maaapektuhan pa. Pero shit lang, ang sakit-sakit ng ipinamukha nila sa akin na ikakasal na sila ni Francis. Ano bang ginawa ko sa kanila upang pahirapan nila ako ng ganito? Napapaupo kong wika kay George habang umiiyak ako ng umiiyak na para bang bata na inagawan ng laruan. Kalimutan mo na siya, marami pang babae bro at hindi siya karapat-dapat sa'yo. Wika ni George sa akin habang pinapakalma ko na ang aking kalooban dahil ayokong mas lalong magalit habang nagtatrabaho ako. Tinitigan ko ang aking kamay na nagdurugo na may balot ng puting panyo at napapailing na lamang ako. Baliwala ito kumpara sa sakit na ipinaparamdam sa akin ni Kendra. Pinakuha ko ng medical kit sa isang waitress para magamot agad yung sugat mo at pagkatapos ay magpahinga ka na lang muna dyan. Aalis muna ako at may aasikasuhin ako sa opisina ko pero babalik din agad ako dito. Wika niya at agad ding umalis ng aking opisina. Ang kakapal ng mga pagmamukha niyong pumunta pa rito upang ipamukha lamang sa akin ang nalalapit niyong kasal mga hayop kayo. Balang araw ay makakaganti din ako sa inyo, tandaan niyo yan. Pagkalinis ng aking sugat ay ginugol ko ang aking sarili sa pagtatrabaho upang mawaksi sa aking isipan si Kendra. Ngunit kahit yata anong aking gawin ay tila ba isa itong multo na paulit-ulit na lumilitaw sa aking balintataw. Napamura ako at sumandal na ako sa aking swivel chair at tinilot-hilot ko ang aking sentido na nagsisimula ng sumakit. Mabilis na lumipas ang mga oras at natapos din ako sa aking mga ginagawa kaya naghahanda na ako para sa aking pag-uwi. Paglabas ko ng aking opisina ay nagpaalam na din ako sa mga natitira pang mga empleyado sa bar. Sige po sir, ingat po kayo sa inyong pag-uwi. Wika ng isang waiter na pinasalamatan ko dahil sa kanyang sinabi. At pagkatapos ay mabilis na akong lumabas ng bar upang makauwi na agad. Pagkarating ko ng aming munting tahanan ay masayang mukha ng aking inang sumalubong sa akin
Kaya naman isang yakap at isang halik sa kanyang noong iginawad ko dito. Anak, buti naman at nakauwi ka na. May agahan na sa lamesa. Halina at kumain na muna tayo. Wika ng aking ina na nakangiti sa akin. Dahil nakakaramdam na rin ako ng matinding gutom, ay mabilis akong nakarating ng kusina. At pag-upo ko pa lamang sa maliit na silyang nakatapat sa maliit naming lamesa, ay nagulat ang aking ina nang makita niyang nakabenda kong kamao. Sus Mariosep anak, na paano yung kamay mo? Napaaway ka ba anak? Nag-aalalang ani sa akin ng aking ina habang tinitingnan ang nakabenda kong kamay. Hindi po ako napaaway, Nay. Huwag po kayong mag-alala at wala lang po yan. Ani ko sa aking ina at isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Anak, ayoko nang napapaaway ka. Kaya sana'y magsabi ka sa akin ang totoo kung ano ba talagang nangyari at nakabenda ang iyong kamay. Naiiyak na ani niya sa akin. Nay, hindi po talaga ako napaaway. Hayaan po nyo at ikikwento ko din po sa inyo ang mga nangyari. Pero hindi po talaga ako nakipag-away. Wika ko upang mapanatag na ang kanyang kalooban. Ipinagsandok ako ng aking ina ng makakain upang masimulan na namin ang aming pagkain dahil nakakaramdam na talaga ako ng matinding gutom. At upang maiwasan ko rin ang pag-uusisa sa akin ni nanay tungkol sa nangyari sa aking kamay. Napangiti ako sa agahang nakahain matapos kong tanggalin ang mga takip nito. Kaya napatingin ako sa aking ina na may malaking ngiti sa aking labi. Alam na alam talaga ni nanay kung anong paborito kong kainin, lalo na kapag pagod ako sa aking trabaho. Kaya walang sabi-sabi na inumpisahan ko ng lantakan ng masarap na agahang naghihintay sa amin. Parehong-pareho kayo ng ama mo. Mahilig din siya sa ganyang klase ng agahan, lalo na kapag maraming kamatis at tuyo. Kahawig mo din ng ama mo, anak. Nakuha mo na sa kanyang yung mata at maging ang iyong kutis. Sayang nga lamang at maaga siyang kinuha sa atin ng Panginoon. Ani ng aking ina na bigla na lamang nalungkot. Gwapo din pala ang aking ama. Akala ko ako lang. Pagbibiro ko upang hindi na malungkot ang aking ina. At nagtagumpay naman ako dahil bigla itong natawa at mabilis akong sinagot. Sobrang gwapo anak. Hanggang ngayon ay mahal na mahal ko pa rin ang iyong ama. Nga lamang ay maaga siyang binawi sa atin ng Panginoon. Malungkot na naman niyang ani sa akin. Kaya napabuntong hininga ko tinitigan ko ang magandang mukha ng aking ina. Ang lahat ay may dahilan, nanay. Sige na po nanay, ubusin mo ng pagkain mo. Hindi na masarap yan kapag malamig na. Sambit ko upang hindi na maungkat pang muli ang nangyari sa aking ama. Ayokong nakikitang lumuluha ang aking ina nang dahil sa sobrang kalungkutan. Matapos ang nasagana naming agahan, ay agad ko ding iniligpit ang aming pinagkainan. At pagkatapos ay ako na rin na naghuhugas ng mga pinagkainan namin. Nay, may exam po ako mamaya. Kaya nagre-review lamang muna po ako sa aking silid. Wika ko sa aking ina. Matulog ka muna anak at mamaya pa naman ang klase mo upang kahit papaano'y makapagpahinga ka naman. Wika niya sa akin kaya napatingin ako sa orasang nakasabit sa aming dingding. Sige po inay, matutulog muna po ako ng 2 oras at pagkatapos ay magre-review naman po ako pagkagising ko mamaya. Sambit ko at dumiretso na ako sa aking silid upang matulog at nang magkaroon naman ako ng sigla mamayang pagdating ko ng eskwelahan.